Upuan dyan eh, kaya mo naman. Upuan na. Ay, hindi, sige. Gabi dito ka. Ay, ganun. Ang danyo. Ako na. Ako hindi. Oy, tama na kanta, oy. Mga Digimon. Oo. Albawa na yung ano eh. Digimon palo. Multi-multiplication. Ay, ano ba yun? Hindi ko alam yun ah. Hindi, alam kasi yun eh. It's next. It's the bill of orders na. Good afternoon. Buti pa kami niluwas na. Hello. Hey na. Good afternoon. Good afternoon. Sir. Welcome to Chocolating. Welcome. Okay, sige. Sino nakakalala ng ating mga topic? Sinong makakapagbigay ng isa? Ano ang freedom yung ano? Ano? Hindi. What makes you free? Ano? What makes you free? Mali. Freedom YOLO. Ayan, tama isa. Ako sige, malapit na, pero pwede na. Ano sa'yo? Tapos na? Oo na. Last week. Ano yung topic last week? Yun yung nasabi last week. Yung freedom. Ha? Tumitingin ka sa YouTube eh. So dahil dyan, tingnan kapag tinanong mo kayo, tingnan nyo yung nasa YouTube. Ayan. So, ang series natin pa rin is Counterfeit Gospel. So it is a 8-week series. So, tatlo na tayo, then naka-apat na ngayon. So, ano yung una? God just want you to be happy. Ayan, so, binigyan ka ni Lord ng emosyon na maging malungkot. Pero, sinasabi dyan, maging masaya ka lang. So, hindi. So, kung gusto nyo maalala yung mga topics natin, I recommend na punta kayo sa ating YouTube site, NPCF Youth Live. Ayan. So, mga updated na rin naman. Kasi yung mga lumang videos natin, hindi complete. Ibang series. Pero this series, kukumpituin natin siya. Then, yung sumunod is, you only live once. So, dito naman, pinapakita sa inyo yung kasinungalingan na mabuhay ka lang sa kung anong gusto mo. Huwag mo nang isipin yung sakit, huwag mo nang isipin yung mahirap, huwag mo nang isipin yung kalungkutan. Positive lang tayo dito. So, hindi totoo yun. So, totoo pa rin na lahat ng tao namamatay. Lahat ng tao nalulungkot, lahat ng tao nalulungkot. And hindi mo yun matatakbuhan. So, then last week, you need to live your own truth. So, there's only one truth and absolute truth. And yung makakapagbigay lang sa atin yun. I see. Ayan. May na ba? Parang nawala. Pero sige, okay. Then ngayon, ang ating topic for this afternoon is your feelings are reality. So, line number 4. Para mo ang sinasabi dito is kung ano yung nararamdaman mo, siya na yung nagiging anong totoo. Anong ibig kong sabihin doon? For example, nadapa ka. Tumatakbo ka, nadapa ka. Nasaktan ka, di ba? Then, nung nasaktan ka, sinabi mo na sarili mo na ayoko nang tumakbo kasi madadapa ako. Parang, kumbaga, yung dahil doon sa nararamdaman mo, feeling mo, kahit hindi pa siya nangyayari, feeling mo mauulit ulit.
feeling mo, ganito na talaga ako, lagi umadada ka. Forever. Dahil doon sa sakit na yun. So, ganun siya. So, before we start, let us pray. Let's bow down our heads. Close our eyes. Heavenly Father, Panginoon, marami. Salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo. Bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng pagkakataon, Panginoon, na makarinig na yung sarili. And then malaman, Panginoon, yung mga kasinungalingan, Panginoon, na tinatanim sa amin ng mundong ito, Panginoon. Lord, reveal us, Panginoon, yung katotohanan, Panginoon, na kailangan ng aming isipan, Panginoon, para maging makontrol namin, Panginoon, kung ano yung mga nararamdaman namin, Panginoon, towards someone, towards something, Panginoon. Lord, lead us, Panginoon, as we go through to your word, Panginoon. And ikaw po ang siyang maitas, ikaw ang siyang makita, Panginoon, at ikaw lang ang siyang maramdaman, Panginoon, sa saglit na po. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. So, sino dito yung okay siya ngayon? Okay. Walang problema. Saya lang. Wala. Parang lahat na dito, sad boy, sad girl. Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun. Okay, sige. Sino dito yung sad boy, sad girl? Wala rin ako pagtasa. Sino dito yung boat na? Ano ba ako, kuya? Di ko alam eh. Pero ano yan? Basta hindi masaya lang. So in the middle na lang tayo. Sige. Minsan kasi, kadalasan, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung nagdidikta ng buhay. For example, sad girl ka. Nalulungkot ka. May nakita mo yung crush mo. May kinakausap na ito. Hindi ikaw, no? Anong gagawin mo? Punta ka doon sa sulok. Nasa school to, naalala ko lang dati. Sa school, kunin mo yung cellphone. Nasalpak mo yung earphone. Ayun. Ano pinapakinggan? Dapat ipagkaroon ba yun? Ano ba? Bakit? Ako naisip ko yun dati kung ginagawa minsan. Para makita nila na malungkot si Lawrence. Napita ko kaya? Parang minsan, way na papansin natin. Pero, ang nangyayari, ang nagdidikta sa buhay mo doon is yung kung ano yung nararamdaman. So, di ko naman sinasabi kung tama o mali ba yun. Pero, alamin natin kung ano ba yung tamang way how to deal with our feelings and emotions. As a Christian, so dahil Christian tayo, di tayo dito magbibigay ng motivational quote. The joke lang. Sige. So, before as we start, ano nga ba ibig sabihin ng feelings? Di ba pagsabi ng kung ano yung feelings? Karamdaman? Wala nang iba? Sige. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is about feelings and emotions. About ganyan na ito lang. Naalala ko dati kapag yung mama ko, masama yung loob ko. Masama po akong ganyan. Sabi siya, ba't ganyan yung tsura mo? Di, bakit mo ba malungkot? Parang, di na masakit. Kanyari kapag napagalitan ka, di ba? Tapos nasa sulong ka, tapos damo mo ka, tulala. Ba't ganyan yung tsura mo? Alala ko yun. So, kadalasan, kung ano yung nagiging ekspresyon ng mukha mo, yun yung nararamdaman mo, yun yung emosyon mo. So, ayan. So, ano yung feelings? Diba? Parang yung feelings, nasaktan mo yung feelings ko. Diba? Madalas natin sinasabi yan. Nasaktan mo yung feelings ko. Pero dahil medyo mahihayin tayo, hindi natin sinasabi yan. Deep inside lang. Pero, ang madalas mo sinasabi, okay lang ba? Ano sabi mo? Okay lang ako. Diba? Poker face lang. Pero deep inside, nasasaktan. Okay. So, ano nga ba yung feelings? Sige. Both emotional experience and physical sensations such as hunger or pain bring about feelings. So, sa yun yung nagsabi niya, psychology today. Sa mga psychology today. Shoutout lang. Pero ayun, yung feelings is something na nararamdaman mo deep inside, hindi nakikita ng tao. Nagutom ka. Alam mo ko bang gutom si Christian pag tinignan ko? Siguro malaman mong gutom pag medyo lalamyan.
Kaya, pero hindi mo alam, antok lang pala. Pero hindi mo pwede agad sabihin kung ano yung nararamdaman niya. Kasi hindi natin nakikita yan. So, yun yung feelings. Kaya sabi mo okay ka lang, pero deep inside, may nararamdaman ka. Ayan. Ngayon, ano naman yung ibig sabihin ng emotion? Yung emotion, di ba, parang lumalabas na sa mukha mo yung emotions mo, yung nararamdaman mo. So, di ko na nilagay dyan yung nakadila siya, no? Pero, yun na lang yung nilagay ko, kasi medyo ano. Anong ini-eme mo? Parang, tingin ko dyan nanggaling yung eme. Pero, di ba, dahil nasasaktan ka or nakakaramdam ka ng feelings, kung ano man feelings sa halo mo, lumalabas ngayon sa itsura mo or sa galaw mo. For example, katabi mo si crush. As may nasigaw, tapos gagawin mo, nahihiya ka, di ba? Mamumula-mula yung mukha mo, di ba? Mamumula-mula yung tigyawat mo, di ba? So, nakikita yung emosyon, di ba? O kaya yung maitim, lalo na yung itim, di ba? Hindi kasi yung sinasabi nila sa akin, kapag namumula daw, hindi daw namumula, nangingitim. Sige. Ano ibig sabihin ng emotions? It can only ever be felt through the emotional experience it gives rise to, even though it might be discovered through its associated thoughts, beliefs, desires, and actions. So, sinasabi dyan na yung emotion is something na nanggagaling sa'yo, tapos, nagle-level up lang. So, ano ba? So, para mas alam natin maintindihan, dapat malaman natin kung ano yung pinagkaga ng feelings sa emotion. So, yung feelings and emotion, yung difference nila is yung feelings are experienced consciously. Alam mo siya, nararamdaman mo siya. Masakit yung tagiliran mo, di ba? Hindi mo alam kung appendix ba or dahil tumakbo ka lang, busog ka ba. Pero, yun. Nararamdaman mo consciously, alam mo, masakit. Then, yung emotions is, while emotions manifest either consciously or subconsciously. Minsan, bigla na lang tayo na nagalit. Hindi natin sadya or bigla na lang natin kapag tumatawa ka, di ba? Lalo na sa girls, bigla na lang hampas, ha? Nagigigil ka na lang eh. Di ba? Subconsciously. Then consciously, dahil sa sobrang saya niya, papalakpak siya, natatawa, di ba? So, yun yung may nagkakaiba ng feelings and emotion. So, gets na. Ngayon, pupunta na tayo doon sa kung ano yung problema. So, ano yung problema? Diba? Ang sakit, yaw ko na. Minsan, dahil sa emosyon mo, or sa nararamdaman mo, yun yung nagdi-decide kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo. Kapag galit ka, hampasin mo yung lamesa. Or kapag natutuwa ka, hampas ka rin. Aras sa'yo lang, no? Pero, ngayon, ano yung problema? So, yung problema natin is, ang nangyayari, your feelings are reality. Dahil sinabi o naramdaman mo, feeling mo, last time, di ba, nung pre-niche ko, nung naramdaman mo, akala mo, yun yung tamang gawin. Akala mo, yun yung tama. Kasi ang sarap sa pakiramdam. Ito na lang. Di ba kapag nagagalit tayo, gusto mong magwala eh. Hindi dahil inasar niya ako eh. Gusto mong magalit kasi yun yung masarap na pakiramdam na bumawi. Diba? Hindi mo kapag inisip mo siya, gusto mong bumawi kasi masarap sa pakiramdam. Parang yung sakit na ginawa niya sa'yo, maibsan. So, dapat mabawi ka. So, ganun yung nangyayari. Lalo na sa asaran, kaya ganun yung nangyayari. Dapat ako yung mas nakakatawa. Dapat ako yung mas maraming banat. Pero, yun, doon ang gagaling yan. So, ano sinabi ko dyan? Dahil ito nararamdaman ko, ito yung madalas natin sinasabi sa sarili natin. Talagang ito na yung mangyayari sa akin at ito yung dapat kong gawin. So, di ba, sa panahon nga natin ngayon, marami nang pinagbabawal. Di ba marami pinagbabawal?
tulad sa magulang, pinagbabawalan ka lumabas. Pero dahil feeling mo, ang sarap-sarap lumabas, gano'n dati, kapag lumalabas ako ng bahay, tumatakas pa ako niyan. Yung gate namin, ang ingay nun. Kapag lalabas ako, dahil tapos kapag tumunog yun, naku, balik. Diba? Naalala ko yun. Then, so, dahil feeling mo, masaya siya, yun na yung gusto mong gawin, and then yun yung dapat na mangyari. No, mali ka, nanay. Dapat nakalabas ako para maging masaya ako. Dito sa loob ng bahay, lagi mo nagagawa dito. Yung kapatid ko, nasa labas, nasa sinasaya. Diba? Dahil hindi yun yung nakarap, dahil hindi masarap sa pangaramdam, feeling mo yun yung nakarap. No? So, ano yung mga examples ko dyan? For example, hindi lang to basta kapag malungkot ka. Kahit anong to, feeling, sorry mo. For example, masaya ka. Diba? When you're happy and you know. Tapos, you feel successful sa buhay. Siguro kapag na-graduate na kayo, medyo maramdaman nyo to. Or kapag nakita nyo yung grades nyo, success. Or lalo na kapag galing ka sa labas na, galing ka sa CR, no? Success. Kapag nararamdaman mo na success ka, okay ka, feeling mo, wala na akong kailangan. Basta ako magaling, basta ako, okay ako, wala na akong ibang kailangan. Anong problema doon? Nakikita mo sa sarili mo na sapat ka na at hindi mo na kailangan si Lord. Minsan kasi, kapag, kung kailan tayo masaya, doon tayo nakakalimot mag-pray. Diba? Though, nakikita naman yun sa, kahit hindi Kristiyano, gano'n yung nangyayari. Minsan, madalas tayo, kapag meron tayo nare-receive na maganda, nasasabi mo, thank you Lord, pero deep inside, hindi mo makita na si Lord talaga yung kailangan mo. So, yun yung problema kapag masyado kang masaya, masyado kang mataas yung nararamdaman mo, nakakalimutan mo na may kailangan ka at di mo nakikita yung sarili mo na may kulang pa rin sa akin. Sinasabi mo, magaling ako, pero deep inside, hindi naman talaga. Pero hindi ko minamalaki, diba? So, ganun siya. Then yung isa pa, yung pinakamababa, when you're sad, tapos you feel like a failure. Diba? Ano ba nakalagay dyan? Pag sinabi sa'yo for example, nagkadyo ako. Mag-break na tayo. Anong naroon mo? Pag nawala ka, di ko kakayanin. Papakamatay ako. Salamat dahil nakilala kita. Diba? Parang, na sobrang grabe nung nararamdaman mo, feeling mo, diba, sobrang baba. Feeling mo, gusto mo pang pumunta sa ilalim ng lupa. Diba? Parang gusto ko na lang mawala o wala nang bula. Kasi wala nang say-say yung buhay ko pag nawala. Diba? So, ano nangyayari? Doon sa una, nakikita mo, hindi ko kailangan si Lord. Ngayon, nung malungkot ka, sinasabi mo ng sarili mo, walang may kailangan sa akin. Hindi ako tatanggapin ni Lord. Wala nang natira sa akin. Lahat nawala. Deserve ko nang matay. Wala nang say-say buhay ko. Ganun yung nangyayari. Bakit yun yung nagiging response ng tao? Dahil sa pleasure. Kahit successful ka, hahanap ka pa rin ng paraan para maging mas successful pa sa iba. Di ba? Sabi ni Kuya Redmart, yung pinakwenta niya na bilyonaryo. Ano yung lagi niya sinasabi? $1 more. Hindi siya makontento. Kasi, lahat nung meron siya, hindi mapunan yung butas ng puso. So, and then, doon naman sa isa, gusto niya na lang mamatay para mawala yung sakit na nararamdaman niya. And then, so that, pakiramdam niya, yun yung pleasure na ma-receive niya pag namatay. Wala na akong nararamdaman sakit. Diba? So, ang end point is, pleasure pa rin yung hinahanap natin. Kahit anong gawin mo. Diba? So, ngayon, kapag nasaktan tayo or okay sa buhay na, kapag nasasaktan tayo or okay sa buhay, pag okay tayo sa buhay, laging pleasure ang hanap natin. Kahit hindi naman isipin or kahit anong gawin natin gusto mo, para kay Lord yan o para sa mga taong nasa paligid mo, para yun sa pleasure mo. Madalas. So, bibigay tayo ng example. Baka sasabihin nyo,
Wala sa Bible yan, pero meron. Sige, ang dami kong Pinoy version dyan. Lagi pinagsikapan kong i-type yan, guys, para sa'yo. Wala kasi sa online yan. So, kwento to ni Elijah, prophet siya ni Lord. So, kapag prophet ni Lord, mas close siya, di ba? Parang abong buhay niya, si Lord kausap niya. Pero, dumating siya sa point na nag-isip siya na mag-suicide. Kasi dito, sa kwento na to, ay pinagawa sa kanya si Lord. And then, nakagawa siya ng miracle. Then after nun, pinatugi siya. Patayin niya si Elijah. Sumakbo siya. Iwan pati yung sidekick niya. Hindi lang nalagay dyan, pero nandoon. Tumakbo. Anong sabi dito? Natakot si Elijah, kaya mali siya para iligtas ang sarili niya. Iniwan niya doon ang servant niya. Ayun, iwan yung servant niya. Pero si Elijah, mag-isang tumuloy buong maghapon papunta sa desert. Diba, minsan kapag malungkot ka or takot, gusto mo mapag-isa. Pagdating niya doon, umupo siya sa ilalim ng isang punong maliit na tumutubo sa disyerto. So, may kita naman kayo puno sa disyerto, medyo walang masyadong sangayon or dahon. Umupo siya doon. Then, sabi niya, gusto na niyang mamatay at sinabi, "Tama na, Lord! Kunin mo na ako ngayon. Mas mabuting mamatay na." Hindi ko lang maintindihan siya dito, no? Kasi di ba papatay siya kahit tumakbo. Pero sinabi niya, "Ay, Lord, patay mo na ako." Minsan, dahil sa emosyon mo, hindi mo na alam kung tama ba yung sinasabi mo o hindi. Di ba? Pero, ito yung nararamdaman niya. "Lord, kunin mo na lang ako. Ayokong maranasan yung gantong takot. Lord, ayokong nagtatago, ayokong masaktan. Kunin mo na lang ako." Eh, yung madalas na hinahanap ng puso natin. So, sabi ko dyan, we want to experience pleasure in our own way, not knowing that it is a lie. Sa buhay natin, as a Christian, si Lord may binibigay siyang utos or blessing para sa'yo. Pero madalas, tayo yung gumagawa ng paraan, imbis na sundin siya, imbis na sundan siya, tayo yung gumagawa ng paraan para ma-pleasure tayo. Sabihin natin sa sarili natin, "Lord, mas okay itong gawin ko to kaysa sa gusto mo. Kasi ito yung masarap sa pakiramdam." Si Lord na yung kausap ni Elijah, hindi sinabi niya, "Lord, patayin mo na lang." Sama. Then, ang sumunod na point ko dyan is, yun yung nararamdaman mo, kaya yun yung ginagawa mo, para naman to sa mga taong may nakakausap at may pinagdadaanan. Minsan, sinasabi natin sa taong yan na, dahil ito nararamdaman mo, mali ka. Mali ka, dapat ito gawin mo. Madalas sa atin, dahil sobrang feeling mo self-righteous ka, alam mo malungkot ka kasi may mali kang ginagawa. Hindi mo na inalam kung bakit siya sasaktan or bakit niya nararanasan yung mga ganun. So, ano yung example ko dyan? Si Job. Ilang beses na namin itong sinabi sa inyo yung kwento niya. Di ba si Job, mayroon siyang pamilya, marami siyang anak, may mga pagmamayari siya. Tapos, ang healthy niya, ang lusog-lusog, ang cute. Pero, ang nangyari sa kanya, lahat ng kamag-anak niya, lahat ng mga anak niya namatay, lahat ng mga pagmamayari niya, pinangay ng kalamidad. Kalamidad na lang kasi Joshua. Tapos, nagkaroon pa siya ng sakit. Ewan ko kung bulutong. Pero, sa sobrang sakit nun, hindi na siya makagalaw. Talagang nakaganyan na lang siya. Hindi na natira sa kanya yung asawa niya. Then ano pa sinabi sa kanya? "Talikuran mo na yung Diyos mo." Sa sobrang dami nangyayari sa kanya, nawala na sa kanya nila, pati yung asawa niya, lumayo na rin sa kanya. Wala na siyang kahit ano. Ano na lang meron siya? Ang nararamdaman niya na lang doon is sakit. Sakit na rin nararamdaman niya. Wala na siyang makitang dahilan para mabuhay. Pero, ang sinabi niya kay Lord is,
Lord, you give and you take away. Pinanganak akong hubad, mamamatay akong walang dala. So, yun yung sinabi niya. Ito na tituot. And then, maraming friends na, pumunta sa kanya. Mga friends niya. Then, anong ginawa ng friends niya? Yung mga friends niya, gusto lang naman makatulong sa kanya. Emotional support. Hanggang sa, sinabi na nila kung ano yung mali sa kanya. Kasi, sa unang chapter, sinabi ni Lord na si Job walang kapintasan. Or walang righteous siya. Na matuwid siya tao. And then, sinabi nung kaibigan sa kanya ito, pero sana magsalita ang Diyos, sana kausapin ka niya. Ang nagsasabi nito si Zophar, yung tropa niya. At sabihin sa iyo mga secret ng karunungan. Maraming paraan ng pagtingin sa karunungan bilang isa. Kaya dapat mong malaman na mas konti kaysa sa deserve mo ang natatanggap mong parusa. Parang sinasabi ng kaibigan niya dyan na kaya ngayon, pinaparusaan kasi may mali kang ginagawa. Hindi yung about sa mali yung tinutungbo ko dito. Huwag tayo mabilis manghusga sa mga taong lumalapit sa atin o sa mga taong nasasaktan. Dahil ang mas kailangan nila sa buhay nila is yung taong aakbay at magsasabi, okay ka lang ba? Kamusta ka na ba? Anong may tutulong? Minsan kasi gusto natin i-pinpoint yung mali nila, even though alam na niya sa sarili nila na kung ano yung mali. So, as a friend, kung may mga kaibigan kayo, I recommend na lagi lang kayo tumabi sa tabi nila, ayan, and then makinig sa lahat ng sasabihin. Kasi yun yung one way para maging magaan yung burden na nararamdaman. Kasi alam naman natin sa sarili natin, yun din naman yung kailangan din natin. Kaibigan. Ano yung sabi ko dyan? Huwag natin sinahusgahan at lalang pasamain yung nararamdaman nila. Huwag mo naman pasamain, huwag mo naman dagdagan. When someone is sharing, mag-advise ka lang kapag nagtanong siya, at magtanong ka lang para maikwento niya lahat, and akbayan at makinig ka lang. Mahalaga rin yung nagtatanong, no? Kasi, baka ma-misjudge mo yung kwento niya kasi hindi kompleto. So, mahalaga rin na nagtatanong ka para naikwento niya lahat. Then at the same time, masabi niya, magkaroon kayo ng habang time na mag-usap. So, bilang kaibigan, alam niyo na. So, ngayon, alamin natin kung ano yung gagawin natin when yung feelings na yun dumating sa atin. Or yung emotions dumating sa atin. Na sobrang lagpak. Gusto mo na mag-isa. Gusto mo nang maghanap ng lubid. Sabit dun sa sa pader, may lagay yung picture mo. Ayun lang. So, ano yung dapat natin gawin? So, hindi ko na kayo pa lulungkutin pa. Ito pa yung isa kong lagi yung gusto kong sabihin sa inyo, lagi yung tatandaan. Katulad ng sinabi ni Kuya Raymond na okay lang na maging malungkot. Okay lang na magalit. Okay lang na sumama yung loob mo. Okay lang na mainis ka. Kasi binigay yun sa'yo ni Lord na feeling. Pero ano yung masama doon kapag yun na yung kumukontrol ng buhay? Nagalit ka, and then sinunta mo yung taong mali. Or nagalit ka, and at the same time, pinagsabihan mo sila kung ano yung mali nilang ginawa. In a loving way. Alam mo yung pinakamahirap na gawin is mag-isip muna bago mag-react. Diba? Sige. So, ito na yung second point. When emotion, yung sobrang taas na, stop and rest. Ano yung sabi ko dyan? Wait lang. Sabihin mo sa kasama mo, mag-CR muna ako. Tapos, inhale, exhale ka. Pero huwag mong gagawin yung inhale, exhale kapag mayroon pang sa inodoro. Pero, ano yung sinasabi ko dyan? Kapag may nararamdaman kang sobrang taas, yung namumula ka na sa galit or namumula ka na sa kalungkutan, magbigay ka ng oras na mag-isa ka lang. Kasi mas makakatulong yon, lalo na kung alam mo sa sarili mo na mabilis ka mag-react.
Isa ka muna. Huwag yung padabog. Minsan, kung nagpagalitan ka lang, tapos bagsak ng pintuan, diba? Huwag gano'n. Sabi mo kasi, muna ako. May kunin lang ako sa taas. Kailangan magkaroon ka ng time na makapag-isip. Kasi lagi niyong tatandaan na ang puso hindi nag-iisip ang utak. So, inhale, exhale na. So, may tatlong point, and then ito ang unang point, think for wisdom. Yan na, hindi nag-iisip ang puso. So, when we think for wisdom, yung wisdom is something na may alam ka, then ginawa mo. Alam mo na mali na sumigaw, pinigilan mo. Wisdom yun. Alam mo na mali magdabog, hindi mo ginawa. Wisdom yun. So, I'll give you some verse. Sabi sa Ephesians 4:20, kung magagalit kayo, huwag kayong magkasala dahil sa galit. Yan. Diyan pala, masasabi ko na sa inyo na okay lang magalit. Pero huwag kang magkasala. Huwag niyong hayaang matapos ang araw na galit pa rin kayo. Kasi, ramdam ko rin to na kapag nagagalit ako, konting dabog lang ng konti. Tapos susunod na araw, kapag nagalit ako, mas malakas yung palo. Kasi ano nangyayari? Kapag yung galit, inaalagaan mo, hindi mo dinidil, hindi mo pinag-iisipan, mas lalo yung lumalaki. Mas lalo yung binabaon ka. So yung simpleng gano'n mo lang, isang buwan lang ang lumipas, tinutumba mo na yung lamesa. Sobrang galit. So, huwag natin alagaan yung gano'ng emosyon. No? Ang sabi ko dito, okay lang nakausapin ang sarili. Minsan kasi parang ang weird pag kinakausap yung sarili mo. Baliw ata. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-isa lang kayo. Kasi kapag may nakita sa inyo nagsasalita mag-isa, baka kung ano isipin sa inyo. Okay lang nakausapin ang sarili at mag-isip. Sabi mo sa inyo, okay ba itong nararamdaman ko? Okay ba yung naisip kong gawin? Kasi the more na nag-iisip ka, the more na bumababa yung emosyon mo. Yung feelings mo na nasasaktan. Then, kung ano ang dapat gawin, don't worry. Kasi, kasama mo sila. Isa kasi kapag mag-isa lang tayo sa bahay, kunyari sa bahay, hindi mo ikaw lang talaga nandun. Pero hindi mo alam, sinasabi ng Bible, kasama mo sila. In those moments, na mag-isa ka. Another verse, sabi dito sa Galatians 5:20-22, ito yung binibigay sa inyo ni Lord. Di ba kasama mo si Lord? Hindi lang siya parang nandyan lang. May binibigay siya sa'yo. Ayun, di ba, nag-iisip. Ito yung binibigay niya sa'yo. Pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit, si Lord, ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan. Di ba, nakilala mo si Lord, nagmamahal ka na, nagiging masaya ka na, may peace. Pero itong didilawan ko, yung may dilaw, nagtsatsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, nagpipigil sa sarili. Yang mga yan, binibigyan ka ni Lord na pigilan yung emosyon mo. For example, nagtsatsaga, sobrang tagal nung tao hinihintay mo. Imbis na magalit ka, nagtsatsaga ka. So lahat ng nandyan, binibigay ni Lord para pigilan yung emosyon mong hindi mo kontrol. Ano pa yung isa? Tumutulong sa kapwa. Iniiwasan ni Lord na maging kamay na boksingero. Gusto niya nagbibigay ka. Kasi the more, parang yun nga, katulad ng galit, the more na nagkikip ka, the more na nagiging kuripot ka or mapagdamot sa gamit. So, ayun niya, mga yan. Pinipigilan niya yung mga emosyon. So, kapag kasama mo si Lord, and then nag-iisip ka, for sure, matutulungan ka ni Lord about sa mga emosyon. Kung meron mo mag-aalaga ng emosyon mo, turin mo na as a pet. Kung meron mo mag-aalaga ng emosyon natin, huwag mong alagaan. Si Lord ang mag-aalaga. Ano sabi ko dyan? Kung masasaktan ka man o mawala man lahat sa'yo, laging meron pa rin matitira. Pili kasi natin kapag mag-isa tayo, wala na may pakialam sa'yo, wala na akong magagawa, failure ako.
Hindi ko na kayang gawin lahat. Wala nang natira sa akin. Lagi niyang tatandaan na laging meron pa rin matitira sa'yo. At rason para mabuhay na si Jesus. Ano nangyari kay Job? Nawala sa kanya lahat. Sino yung natira sa kanya? Dito pa lang, hindi mo na maiisip na maging mapag-isa, hindi mag-suicide. Kasi alam mo na laging may matitira sa'yo. At laging nandiyan para sa'yo. No? Meron pa rin rason para magpatuloy ka sa buhay. So ngayon, di ba kanina si Elijah, tumakbo. Sinabi niya, mamamatay. Tayo mo na lang ako, Lord. Ito yung naging response ni Lord. Kasi kasama niya si Lord. Wala na lahat kay Elijah. Papatayin na nga siya. Sinong natira sa kanya? Si Lord. Ito yung sabi niya sa next verse. Si Elijah, bumiga siya doon sa puno, di ba? At nakatulog sa ilalim ng puno. Tapos biglang may anghel na humawak sa kanya at sinabi, gumising ka at kumain. Tumingin siya at nakita sa ulanan niya na may tinapay na niluto sa mainit na bato. Hindi rice cooker or oven. Nasa mainit na bato talaga. At isang lalagyan na may tubig, kumain siya at uminom, tapos natulog ulit. Minsan kapag mag-isa ka na lang, talaga makakatulog ka. Pero masarap matulog pag alam mong may kasama ka. And alam naman natin na si Lord yun. Ito yung ginawa ni Lord sa kanya. Napapagod ka ba? Nai-stress ka ba? Ito yung sabi ni Jared C. Wilson, yung nag-author ng ating topic. We may not have a God who will keep us away from all experiences of pain and suffering, but we have a God who listens and sees. Hindi man tanggalin ni Lord yung sakit na nararamdaman mo ngayon, pero lagi siyang nandyan, nakikinig, nagsasalita. Yung sakit na nararamdaman mo, lagi mong mararanasan yan dito. Pero ang isa pang lagi mong mararanasan is laging merong makikinig sa'yo at magsasalita sa'yo at si Lord. Yan sabi ko dito. Ngayon, alam mo na kung sino ang nandyan para sa'yo. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung magulang mo, hindi yung crush mo, hindi yung mga leaders mo. Nandyan siya para sa'yo. Pagod ka, matulog ka, at kumain ka. Gutom lang yan, kaya galit. Gutom lang yan. Pero pag sumobra, baka bumigat ka. So, ganun siya. Okay? Kanina, ang topic natin, stop and rest. When you rest, kasama dyan yung pagkain, ligo, tulog, dinamnamin yung saglit na kasama mo. Then, next point, faith to pray. Kanina, think to wisdom, and faith to pray. So, dahil alam mo na kasama mo si Lord, hindi lang siya basta kasama, dapat open comms kayo, open communication. At nagpipray ka rin sa kanya. Hindi lang yung parang alam mo lang na nandyan siya. Pero, kinakausap ko rin siya. Kasi nakikinig siya sa'yo. Alam sabi niya dito sa Psalms 3, 1-3. Si David to. Ganun din, parang katulad niya Elijah. Maraming gustong pumatay sa akin, daming gustong manakit sa kanya. Dami kong kaaway, Lord. Ang daming kumakalaban sa akin. Pinag-uusapan nila. Baka nanginin ako. Hindi yan tutulungan ng Diyos, sabi sa kanya. Pero ikaw, Lord, ang shield na nagpo-protect sa akin. Ang panalo ko ay galing sa iyo, binabalik mo ang tapang at confidence ko. Yan, sabi niya. Then, ang sumunod dito, tumawag ako kay Lord. At sumagot siya mula sa banal niyang mundo. Pumiga ako at natulog. O, di ba? Pumiga rin si David at natulog, katulad niya. Bakit? Natulog siya ng mahimbing, kahit maraming kaaway siya. At sa umaga, muling nagigising kasi si Lord ang nagbabantay sa akin. Napaka-sweet niya. Alam niya yung nararamdaman mo. Then alam niya yung gagawin niya para sa iyo. Sabi ko dyan, when we pray, huwag puro hiling.
Huwag lang tayo puro hiling. Madalas yung ginagawa natin pag huwag lang tayo puro sana. Kundi ipalala natin sa sarili natin kung sino siya at ipasalamat ang lahat ng ginawa niya sa atin. Bisa kasi, lagi mo minimension, Lord, tanggalin mo na itong sa akin nararamdaman ko. Lord, dapat ganito na yung buhay ko. Lord, dapat ganito, dapat ganyan. Pero ang tamang way para makapag-pray or kausapin si Lord is lagi mong sabihin kung sino siya sa'yo. Lord, mahal mo ako. Lord, tinanggap mo ako, kaya dapat hindi ko ito nararamdaman na walang tumatanggap sa akin. Na Lord, lagi ka nandiyan para sa akin. Hindi ako magiging mag-isa. Masyado na seryoso. Ayan, so then, medyo ano yan. Ngayon, ito naman, sometimes alam na natin yung gagawin or kilala natin si Lord. Diba? Sinabi ko na, kilala mo si Lord, lagi siya nandiyan sa'yo. Pero pagdating talaga ng problema, kapag yung feelings mo sobrang taas, yung emosyon mo sobrang taas, nagagawa pa rin natin yung hindi natin gusto. Nangyayari pa rin yan kasi, bakit? We are a sinner. Makasalanan pa rin tayo. Hindi pa rin natin minsan maiiwasan na magawa tayo ng mali. Hindi tayo perfectong tao. Lagi pa rin tayo magkakamali. Then, ang sabi ko dyan, lagi ka pa rin magkakamali so that matuto tayo magsabi ng sorry. Matuto tayo umamin na oo, kasalanan ko. Mali yung pagkasabi ko sa'yo kaya nagalit ko. Sabi dyan sa Psalms, I confess my iniquity. I'm sorry for my sin. Matuto tayo magsabi ng sorry. Lalo sa mga nasasaktan. Kuya mo, sorry na. Sorry na. Yan. So, sabi ko dito, sabi ni Paul dito sa Ephesians 4:29, huwag kayo magsalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Pwede naman natin sabihin yung tama in a correct way. Kasi minsan sinasabi natin yung tama sa maling paraan. Kaya nakakasakit tayo. Kapag nagko-correct tayo ng tao, dapat pinag-iisipan mo maigi. Masasaktan mo siya. Dapat nakaka-encourage sa mga sasabihin nyo, hindi yung mas lalong kagagalit. No? Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga nakakarinig. So yung pag-i-encourage, may matinding pag-iisip yan. Matinding pag-iisip. Hindi lang yan basta, alam mo, be, huwag mo nang pansinin yung friend. Sama pala eh. Diba? Huwag ganon. Dapat matuto tayong lagi mag-isip kung paano tayo mag-respond or mag-encourage na. Then, last point is, hope to live. Kanina ating for wisdom, faith to pray, and hope to live. Pag-asa, ano yun? Yung nasa balita? Hindi yan. Yung weather lang. Hindi yan yan. Ngayon, may bibigay ako sa inyo ng dalawang hope na akala natin tama or dalawang hope na magkaiba ng meaning. So, may binibigay sa atin pag-asa ang mundo. Minsan, ang sinasabi natin sa pag-asa madalas ang sinasabi natin, sana tumanda akong milyonaryo. Sana magawa ko lahat bago mamatay. Yung pag-asa, yung maling pag-asa na iniisip natin is, sana maging ganun ako, sana ganito, sana ganyan. Mali yun. Kasi ang ginagawa natin is, to see is to believe. Sana maging ganun ako para maging masaya. Ayan, masaya ako pag naranasan ko ito. May isang example sa Bible, yung kwento ni Jesus at Thomas sa John 20:24. Nung na-resurrect si Jesus, nung nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Kita siya. Then sabi ni Thomas, Lord, kung ikaw yan talaga, dapat meron kang butas sa kamay. Kasi binako siya, di ba? Dapat, Lord, may butas ka rin dito. Kasi, tinusok siya ng sibat. Then, sige, sabi ni Jesus. Ano naman siya eh? Open naman siya eh. Tapos, sabi niya, pasok mo kamay mo. Mo yung kamay mo dito. Sumut! Naku, ikaw nga yan, Lord. Sabi niya, ikaw ang Panginoon ko at Diyos ko. Sabi niya. At ang sabi niya sa verse. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang sinabi ni Jesus sa kanya,
Naniniwala ka ba kasi nakita mo ako? Pinagpala ang mga naniniwala kahit di nila ako nakita. Hello guys, so naputo lang ating recording dahil na full storage yung phone recorder natin. So itutuloy ko na lang through this recording, no. So doon nga sa sinabi ni Thomas, no, naniwala lang siya nung nakita niya si Jesus. Nung sinabi ni Jesus na, dito sa tagiliran ko na butas, ipasok mo yung kamay mo, sumot. So, nakakatuwa man isipin, pero base dun sa kung ano yung pinaniwala ni Thomas na see is to believe, no? Yun yung tinuturo ng mundo na to, na dapat makita muna natin bago tayo maniwala. Dapat makita muna natin bago tayo magkaroon ng pag-asa, no? Dapat meron munang ebidensya, dapat meron munang proof. So, somehow, ganun tayo pinalaki ng mundong ito. And now, as a Christian, kailangan ba makita muna natin si Jesus para maniwala tayo sa Kanya? Kailangan ba malaman natin na totoo nga na may napunta ng langit para maniwala na kapag naniwala tayo sa Kanya is mapunta tayo ng langit? No? And hindi na faith ang tawag doon. Kaya nga sinabi din doon ni Jesus na pinagpala ang mga naniniwala kahit di nila ako nakikita. Kasi sila yung merong paniniwala na at the same time nagtitiwala. So, ngayon, kukumpara naman natin yun sa pag-asa na meron ang Christians. So, our hope is more like inabangan, hindi hinihiling. Some of us kasi, umaasa lang tayo kasi habang buhay ako, aasa ako na mangyayari to. Aasa ako na aasenso buhay ko habang nabubuhay ako. So, parang blind, no? Pero as a Christian, dahil nasulat na sa Bible kung anong mangyayari sa dulo, ang hope natin is yung tiwala tayo at siguradong na sa huli, yung pag-asa na yun ay totoo. 100% sure. Some of us, meron tayong pag-asa na balang araw magiging successful ako. And we are not 100% sure. Pero as a Christians, yung pangako ni Lord na lahat i-restore niya, yung buong mundo i-restore niya, mawala yung sakit, yung kamatayan at paghihirap. Ang pagtitiwala natin sa Diyos at ang pag-asa natin is 100% sure. So that's why hindi natin siya parang it's more like inaabangan, hindi hinihiling na, Lord, sana ganito sa bandang huli. Hindi. Inaabangan natin siya and that is our hope. Sabi dito sa Hebrews 6:18-19, no? Yung ibig sabihin ng hope, sabi dito, bilisan ko na lang, because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have a great confidence. Talagang 100% sure as we hold to the hope that lies before us. Yung paparating na araw na lahat magiging maayos, walang sakit, walang paghihirap, walang kamatayan. And this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. Imagine, yung pag-asa natin is 100% sure, hindi na yung wala ng doubt, etc. So, it leads us through the curtain into God's inner sanctuary. And, ito na lang sinabi ni Job, no? Hindi niya pa alam po anong mangyayari sa dulo, pero ito yung sinabi niya, can the dead live again? So, umaasa siya na kapag namatay ba ako, mabubuhay ba ako ulit? So, if so, this will give me hope. So, that's, yun yung binibigay sa atin ng Lord na balang araw, lahat ng naniwala kay Jesus ay muling mabubuhay and that is her hope. And yung lahat ng struggles na naranasan natin is parang masamang panaginip lang. And then sabi ni Job dito, and I will eagerly await the release of death. And that is true, no? As a Christian. Sabi dito ni Paul sa Romans 8:24, naligtas tayo dahil sa pag-asa nito. Pero kung nakikita na natin ang inaasahan natin, hindi na yung pag-asa. So, mali na, di ba? Sino ba sa atin ang umaasa sa nakikita na? Pero kung umaasa tayo sa hindi pa nakikita, matyaga natin yung hinihintay. Sino ba naman na, kunyari, for example, ako, may trabaho na. Tapos umaasa pa ako na sabihin ko na,
maasa ako na magkakatrabaho ako. Di ba parang nonsense? May trabaho ka na, tapos umaasa ka pa rin na magkaroon ng trabaho. Nonsense. Kaya, pero kung umaasa tayo sa hindi pa nakikita, hindi mo pa nakikita, no? Pero 100% sure ka na kasi ang Diyos is, hindi nagsisinungaling. It is impossible, no? Kasi walang Diyos, or ang Diyos hindi matatawag na Diyos kung nagsisinungaling siya, no? So, matyaga natin yung iintayin. Kasi, totoo siya, di ba? And that's, we conclude kung paano natin i-deal yung emotions natin, no? At yung paghihirap sa mundong ito, na kapag may dumating na matinding emosyon, let's think for wisdom, and at the same time, magdasal, pray. And kung nawawalan ka ng motivation, nahihirapan ka, let's hope na balang araw yung paghihirap na to, itong galit, kung bakit tayo nagagalit, kung bakit tayo nasasaktan, is balang araw mawawala. And that's we could ma-experience yung eternal rest na kailangan ng ating buhay. No? And behind that, no, some of us, pwedeng sabihin na, alam ko na yun, mahirap nga. Nahirap nga gawin yan eh. Kasi mabilis akong mag-react. Mabilis akong makapagsalita agad ng masama. Or talagang na-depress agad ako, nalulungkot na lang. And then parang wala ng pag-asa. Sa mga pas ganun pa rin nararamdaman. Pero magagawa lang natin to when our heart is changed. And anong makakapagbago sa puso natin? And that is the love of God. That's why napakalaga na lagi natin naririnig kung paano tayo minahal, kung gaano tayo kamahal, sa paanong parang tayo minahal ng Diyos at gaano kalaki yung pag-ibig niya para sa atin. Some of us, sa pinaka-lowest point ng buhay natin, tinatanong natin sa Lord, nasaan ka ba sa mga oras na to? Kala natin yung masakit na nararamdaman natin is yung reality. For example, nasasaktan ka, sobrang sakit. Lord, pinabayaan mo na ako. Minsan yun na yung iniisip natin, akala natin totoo. Hindi. Kasi kasinungalingan yun. Maging maganda man buhay mo, maging pleasurable yung buhay mo, or maging masakit man, or nasa paghihirap man yung buhay mo, hindi magbabago na ang Diyos ay nasa atin. Hindi magbabago na ang Diyos ay good. Hindi magbabago na ang Diyos ay mapagmahal. Ang pinagkaibahan lang nun is meron pa rin tayong sakit na nararamdaman, pero it doesn't define na si Lord masama na kasi nasaktan ako. Hindi ganun. God never change. Yung feelings mo lang nagsisinungaling sa'yo na akala mo masama ang Diyos kasi nahihirapan ka at this very moment. So somehow, kapag nasasaktan tayo, ito yung reality or ito yung sinasabi ng kasinungalingan sa'yo. Lord, nasaan ka ba? Lord, may ginagawa ka ba? Sa mga ganong tanong natin, naghahanap tayo ng Diyos sa bawat struggle natin. And that is my last point. Lord, bakit wala kang ginagawa? Nasasaktan ako. Dito ibibigay yung wisdom ni Lord. Behind this question na, Lord, bakit wala kang ginagawa? Behind that, inisip natin, Lord, bakit hindi kita maramdaman? Ba't mas nararamdaman ko pa tong sakit na nararamdaman ko, yung galit na nararamdaman ko? Sa likod nitong tanong na to, ang hanap talaga ng puso natin is maramdaman natin siya. Lord, paramdam mo naman na mahal mo ko. And that's why, girls and boys, ladies and gentlemen, may ginawa na ang Diyos 2,000 years ago. And what is that? And this is what God has done 2,000 years ago. Sa sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. May ginawa ang Diyos, bumaba si Jesus.
pinadala ng Diyos Ama yung anak niya para bayaran ang ating mga kasalanan, maranasan yung sakit na naranasan natin, para dalhin niya dun sa cross. Imagine, Diyos, naranasan yung sakit na nararanasan natin so that in the end, lahat ng maniwala sa Kanya, hindi na muli masasaktan, hindi na muling mahihirapan, at hindi na muli mamamatay. Sabi dito sa verse na to, noong time na malapit ng ipako ni Jesus or ipagkalulo ni Judas, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Alam ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya. But still, sinabi niya, yet I want your will to be done, not mine. He prayed more fervently and he was in such agony. Wala pa yung suffering na nararanasan niya. Pero alam niya na kung anong mangyayari sa kanya and nagdudusa siya at that very moment. And yung pawis niya is more like a great drops of blood. Tingin ko mas maganda to sa Tagalog eh. Sabi niya, Tatay, please, kung pwede po, huwag ko nang maranasan ng paghihirap na to. Pero dapat mangyari ang gusto mo, hindi ang gusto ko. And then sa sobrang stress, nag-pray siya ng mas matindi at pumatak ang pawis siya sa lupa na parang patak ng dugo. Imagine the pain na naranasan ni Lord. Hindi pinag-pray ni Lord na, Lord, tanggalin mo tong yung sakit na to. Pero ang pinag-pray niya, Lord, alisin mo ako sa paghihirap na to. Alam mo kasi hindi talaga maiiwasan. Pero kung ano yung gusto mo, Lord, yun yung mangyari. Imagine, there's a God na nararamdaman din yung naramdaman natin. At mas matindi pa ang naramdaman niya. Dahil yung nararamdaman niya is para dun sa mga tao makakasama niya balang araw. And this is what God has done. Gusto mong maramdaman si Lord sa mga time na sasaktan ka? Ang ginawa ni Lord para sa atin, He came para maramdaman mo ang pag-ibig at pagtanggap niya doon sa krus ng Kalbaryo. At siya na ang dumanas ng sakit para sa'yo. Imagine that. And He died para di ka maniwala na wala na sa'yo ang lahat. Na ang meron ka na lang pain, na meron ka na lang is pain. Minsan akala natin, sobrang paghihirap, Lord, wala nang natira sa akin, kundi puro paghihirap na lamang. But because of Jesus, you also have Him and this hope. What I'm saying here is, mawala man ang lahat sa'yo, sakit na lang matira sa'yo, meron pa rin laging matitira na maganda sa buhay natin. At yun ay si Jesus Christ sa buhay natin. Na kailanman hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Lahat ng bagay sa mundong ito nawawala, pero siya kailanman hindi mawawala sa ating buhay. Imagine. And He rose from the dead. Nabuhay siya muli to give us hope and assurance. 100% na sigurado na balang araw this pain will go away and we will rise and live with Him forever. Imagine, ginawa niya lahat to so that in the end, itong sakit, itong kamatay na kinakatakutan natin or inaayawan natin, balang araw, mawawala. May gagawin ng Diyos sa mga nararanasan natin. And this is my last message for this topic. I pray na not our feelings, but this hope from Jesus is a reality. Huwag mong pagdiktahin na yung feelings mo ang magsabi na ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan, Lawrence, na pinabayaan ka lang ng Diyos. Yun yung minsan nararamdaman natin. But no. Ang maging reality, I pray na maging reality sa bawat Kristiyano is this hope na nanggagaling kay Jesus. No? Even though hindi pa siya nangyayari. Even though hindi pa siya nangyayari, maging reality siya sa atin na balang araw in the end, mawawala ito.
Masaktan man ako, kasama ko si Lord. And that is reality. That is reality in our lives, Christians. And that's how I end this wonderful message about reality. Na Jesus came para mahalin tayo, paramdam yung pagmamahal sa atin, na maging totoo sa atin yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang basta sinabi, kundi ginawa niya. Namatay siya para sa ating kasalanan upang maramdaman natin yung mainit niyang yakap dahil tayo tanggap na. At then a hope na balang araw at kasiyahan na balang araw na, Lord, magtitiis ako, magtsatsaga ako kasi balang araw alam ko, tatanggalin mo to. And ganun ako katiwala sa anak mong si Jesus. Is that amazing? And that is amazing grace from the Lord Jesus Christ. From our Lord Jesus Christ. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa message na to. Pinakita mo sa amin, Panginoon, na hindi yung feelings namin na magdidikta kung ano yung totoo. Na hindi yung feelings namin na magsasabi kung ano yung dapat namin paniwalaan. Hindi yan dapat namin paniwalaan na yung mga salita na nanggaling sa'yo. Salita na ikaw ay mahal mo kami, Panginoon. Salita na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salita na kailanman hindi ka magbabago sa bawat sakit na naranasan at pinagdadaanan namin, Panginoon. Maniwala, Panginoon, na ikaw ay laging mabuti sa aming buhay kahit hindi na mabuti na nangyayari sa amin. Katotohanan na kahit na mawala man lahat sa amin, Panginoon, kailanman hindi ka mawawala sa aming piling, Panginoon. I pray, Panginoon, na lagi mong iparanas sa amin yun. I pray, Panginoon, na huwag mong hayaan na yung feelings namin na ma-overwhelm kami, Panginoon. I pray, Panginoon, na lagi namin isuko, Panginoon, yung mga nararamdaman namin. At ikaw ang laging maramdaman, maging malambot ang aming puso sa pag-ibig mo. And doon kami makakaranas ng pag-asa at pagmamahal at pagtanggap. At dahil yan sa anak mo si Jesus. Kaya Panginoon, kami ay iyong gabayan, kami ay iyong samahan, at palaging ipaalala, Panginoon, na hindi kami nag-iisa sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Kaya Panginoon, sa iyo ko na itinataas ang saglit na ito. Sa iyo na namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa gabay at pag-comfort ng banal mong Espiritu at sa iyong anak na bumaba, pinaramdam ang pag-ibig na matay para sa amin, muling nabuhay para bigyan kami ng pag-asa. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesus at kami ay magsasabi ng Amen and Amen. Thank you.